good morning, good morning. Ay, wala akong relo. Ngayon ay pupunta kami sa ilog, sa Kubo. At ayan o, dumating kahapon ang buhangin after ng napakaraming init ng ulo. Isipin nyo kahapon ang ginawa. Eto lang o, yung semento hanggang mag-aalas 10. Yan lang ang ginawa. Pinababa ni tatay ng konti kasi etong gate ay hindi mabuksan. Bubuksan iyan. Bubuksan para pwedeng dito dumaan pag pupunta ng tindahan. Pinababa ni tatay para mabuksan. Yan lang ang ginawa. Hindi pa natapos kasi kulang nga. Wala nang semento. Sipin nyo yun, kalahating araw kung babayaran yung kapirasong yan. Sino hindi iinit ang ulo? Hay, naku. Okay, kami pupunta muna sa Kubo. Yan na kami. Oops. For sure ay maputik ngayon kasi ay basa. Siyempre. Hindi kasi umulan. Kanina umuulan pa. Ang dami ko nakikita ang talbos ng kamote dito. So kung kami ay medyo nakalimutan namin kumuha ng talbos sa Kubo at nandito na, pwede pa rin kami manguha rito. Epa. Okay. Ay, eto na pala si tatay. Ang gaganda ng tanim na saging ni Pay Willie. Oh. Hindi naman pala masyadong maputik. Matigas ang madulas nga lang yan. Matigas pa rin ang lupa. Hindi pa lusak, pero for sure madulas yan. Kasi manipis ang basa. Ingat lakad muna, baka madulas nga. Lalaki na ang santol, oh, malapit na yang mahinog, oh, nag-iiba na ang kulay niya. Mga ilang araw pa, may hinog na santol na. Lalaki na ang santol. Kahengal din Buti hindi pa sinasara yung daan din eh. Pag hindi ay mas malayo ang aming dadaanan. Doon kami dadaan sa gate. Ito yung ano dito, yung lulusot dito sa barbed wire. Ayan o, nakita nyo yung barbed wire. Yan. Ayun sa baba meron din. So, kailangan ingat. Okay. Okay. Pag isinara yan, kasi yan ay bakod na talaga. Ayun, binaba lang yung isa. Nakapako yan doon eh. Binaba lang. Pero pag yan ay ipinako ulit at isinara ng tuluyan, walay na. Wala na kaming daan dito. Queso de bola. Oh. Yun yung favorite ni tatay na halaman. Ganda kasi ng bulaklak, bilog na bilog. Ay, malapit na. Nauuntog ko na siya talaga. Suha. Ang lalaki ng tinik, oh. Yun na si tatay. Meron din ditong mga halaman na gabi-gabihan. Dito kasi may nagbahay dati. Kaya may mga halaman. Ayan o. Eto. Ayan pa ang queso de bola. At yung mga iba't ibang kulay ng dahon na yan na gabi. Gabi-gabihan ang tawag namin. Ay, yan. Dito kasi dati may nagkubo. Ito, oh. Masyadong common yung mga ganyang halaman.
common yung ganyang kulay. Ay, ayun, may ibang kulay doon na nakikita ko. May dark ang pagka red ng gitna. Ang naubos sa amin ay yung white. Yung white ang ano, nakakuha si tatay noon, nagtanim ako sa bahay, ay naubos. Napadami ko naman yung dumami ang sibol, ang usbong niya, kaya lang naubos. Ay, naputol ang sanga ng santol, daming bunga. Ayan, ay, busy na ang mga tao dito. Ayun, doon pala nadaan yung isang taga doon sa nakakalusot pa rin doon. Ito yung may alagang aso na ngain ng manok. Bakit kaya? Oh. Ganda ka dyan mo doon. Oh. Ay, thank you. Nakakalusot pa pala yun doon. Si Emmy doon. Doon sa kaya Teddy na yun. Doon sa dinaanan natin papunta kay Nandin. Doon siya dumaan. Wala pang bakod yun eh. Ba't kaya galit si Sanjo? O gutom na, nararamdaman tayo. Wait, galit si Sanjo. Galit si Sanjo eh. Bakit kaya? Ito, may halata ng anuhan dito. May naglalaro mga aso dyan. Ang dami na ulit talbos. Si Muning, lumalaki na ang aming kutingin. Dapat lumaki ka nga. Kasi mahal ka. Mahal ka. Ang daming naubos dahil sa'yo. Sanjo! Bakit maingay ka, Sanjo? Bakit maingay ka? Ha? Bakit ka nag-iingay? Uy, maganda na ang pipino, oh. Nakikita ko dito. Maganda na. Yun, kukuhanin na yun, oh. Kahit maliit yun, maikli, pero matured na yun. Magulang na. Bakit kaya ang patola ay hindi na bunga? Ano ba ito? Nagmatura? Ano ba ito? Ano ba ang tawag dun? May mga ano naman ng bulaklak, oh. Tulad niyan, oh, may usbong ng bulaklak. Pero hindi siya nagkakabuko. What happened? Walang buko. Buti pa ang pipino, oh. May bunga. Ayun yung isang yun ang maganda, malaki. Bihirang bumunga ang pipino ng maganda. Doon lang sa side na yun, yung isang puno na to, yun lang ang bumunga ng maganda, no? Ngayon, pero dati naman magaganda. Ayun pa pala yung isa, oh, sa puno. So dalawang kukunin ko mamaya. Hanap pa. Parang wala na. Ang tanong, ito nga ang patola, bakit ba ikaw ay, ayan o, may bulaklak siya, pero di ba pangit ang bulaklak? Ayun ang maganda ang bulaklak. Yun, kaya lang
wala pa rin buko. I don't know kung ano nangyayari dito. Tomboy yata itong patola na to. Makula. Ayan ang aming kamatis. Ang nangyari. Kuhanin mo na yung sa pipino. Oo, mamaya. Dalawa yung nandyan na kukuhanin. Yung maikli pareho. Pumangit na yung aywan ko kung ito'y uusbong pa ng bago or ano, parang hindi na, patuyo na to, wala na. Ang mga bulaklak na yung mga sumunod na bulaklak ay mga natuyo. Walay na talaga yan, walay na. Uy, lumalaki na ang sili. Kaya lang bakit mga liko. Yung isa bago pa lang din ulit namumunga. Huminto ang bunga din ng sili. Nag-start na siyang bumunga tapos huminto. Tapos itong ay nako, ang sitaw na ayaw na rin mamunga. Ayan may bunga naman. Ito lang isang to ang namumunga. Ayan Dito rin ako kumuha nung isang araw What happened? Bakit may putol doong saging? May kumuha siguro ng pakain ng baka. Kasi nagsabi yung katabi namin. Allah! Ano to? Pinagtalian ng baka? Parang pinagtalian ng baka to. Masyado tong parang napuntuan na ng baka. Ito yung saging na tumba. Ay, yung tatay. Tay. Yung may buwig na tumba. Yung may buwig na saging na tumba. Oo. Ayan Ayan ang bunga Malaki na. Hindi ko alam kung pwede pa tong mukhang bunot ang puno. Hindi namin nakabibisita kasi ito. Lutang ang puno. Bunot Ha? Bunot na? Oo. Hindi mo tayo makinabang. Sayang. Mga ilang na lang aanihin na sana yan. May lalaki pa? Naku, nakadugtong pa ba ang ugat? Di sana'y naikawang natin. Kawawa naman ang saging. Ayan pa may malaking saba. Swerte ang makakabili nito kasi may mga halaman na. Meron dito durian. Nasaan ba ang puno ng durian? Merong may dragon fruit, may langka, may mangosteen. Asan ang mangosteen? Ayun, ako, Diyos ko. Napudpud ang mangosteen. Eto noon pa gustong bilhin itong na to.
kahoy na to. Nung pa gustong bilhin, hindi namin ibinenta kasi pampigil sa pagguho ng lupa dito. At hanggang ngayon mukhang ayaw pa rin ibenta ni tatay. Kahit magiging mawawala sa amin tong lupa, ay mahal pa rin ni tatay itong lupa. Ayaw pa rin ni tatay ng masisira. Kaya pag ano, ayaw niyang magpapaputol siya ng puno, pero yung mga nasa gitna, yung mga naandito, hindi niya ayaw niyang tanggalin sa gilid. Kung tutusin, pwede niya ibenta ng ibenta lahat yan. Pero mas okay na yung mabili ng bagong may-ari na merong nakatanim. Ito ang langka. Uy, malaki na ang langka. Oh. Yung isa ay maliit pa. Malaki na. Nakakalungkot isipin na ito'y hindi na amin at ang buko ay nanamumunga na rin. Oh. May bunga na ang nyog at ang bayabas. Ayun, nakulin ma, may bunga ang bayabas. Ayun oh, sa taas. Yung isa naman. May mga bunga ang santol. Tapos dito ay may duhat. Ayan. Ayan yung puno na yan. Yan yung puno na yan. Duhat yan. Yun nga lang, pinutol kasi or naputol. Pinutol yata yan ni tatay. Naputol yan ng ano ng bagyo yata. Tapos ewan, hindi ko matandaan. Parang pinutol ni tatay, pinaikli para daw malaki na nung pinutol niya. Sobrang baba naman ang putol niya. Ayan oh, ang mga usbong ang liliit sa puno kasi maraming nakatanim, may mga saging sa paligid. Pero kung yan ay tatanggalan ng mga saging na yan, gaganda pa yan. Ayan oh, may saging din. Gaganda yung saging na yan kasi naulanan na. May kape. At ito ang pinagtataka ko. Oh. Parang napasok ng baka dito. Ayan oh. Tapos may paminta. Ganda na ang paminta. Umusbong na ulit. Tinagtyagaan ko yung diligin. Sana naman alagaan ito ng mga susunod na magiging may-ari. Hanggang ngayon hindi pa rin namin alam kung hanggang saan yung matitira sa amin dito. Puzzle pa rin. Kung 500 square meters ang pinatira ni tatay, confident ako na maaaring matira itong dito at saka hanggang doon dahil ito ay kalsada. Yun nga lang, hindi ako sure. Ayoko masyadong mag-usisa sa kanila kasi wala akong karapatan, kasi ito ay kanilang lupa. Baka sabihin masyado akong nangingialam. Nagtatakip ng ano si tatay, yung tabla, yung pinatabla hindi pa maiuwi sa bahay kasi may mga ginagawa pa nga doon. Kaya eto, tinatakpan ni tatay ng yero. Kinuha mo yung yero doon?
Sanjo, diyan ka lang. Ay, kinuha yung nakasandal doon, pinanglilim namin dati. Hindi kaya abot ng ano yan. Nakasayad yata yan dulo. Hindi natin nabantayan yung paglalagay ng kawayan dyan. Madami itong kahoy na ito. Mga santol pa lang yan. Yung mga mahogani ay wala pa. Sanjo, dyan ka lang. Ayan, yan ay nakikiusap yan na pwede siyang pakawalan. Pwede na sana dyan yung maikli, hindi ba kasya? Ayan. Yan yung kanara ng pinto dito dati. Kinuha ni tatay. Nilagay doon. Kuhanin mo yung inaapakan mo. Yan, ibubong mo pa rin yan doon. Pwede yung isang yun eh. Ayun, pwede yung isang yun. Mas maikli. Yan ay mahaba. Yan ang ipangsasara niya doon. May mga bunga pala tong ano oh, pinya. Ewan ko lang kung lalaki ito. Ayun, yung doon sa kabila, medyo may malaki na ng kaunti eh. Oh, mas malaki yung nasa kabila. Ang ano, hindi ko alam kung pwede pa to. Oh. Ang hahaba na ng usbong ng ube. Itaas ko nga to. Kasi dito sa baba nakagapang. Yan. Mahaba na ang usbong ng ube, oh. Hindi ko alam kung pwede pa yan. Ayan, oh. Ay, ang lalaki na ng laman nito. Mahaba na. Ito, oh. Yan. Nalusaw na yata ang laman. Nalusaw na ang laman. Yun o, lusaw. So, maliit na lang yung natitira dyan. Yung ibang laman, ayan, lusaw. Yan ang hirap kasi sa akin pag pag alam kong meron akong kasama, may aasahan ako. Hindi ako kumikilos kasi ayaw ko nang ako ay mapagsasabihan na baka magkamali ako. Ang problema, pag hindi ako kumilos ay ayan nga nangyayari. Kasi kung ako lang mag-isa dito, ayan yung mga tinanim kong ube o musbong. Yan, akala ko wala, pero meron pala oh. Yung iba wala. Wala, aywan ko lang, baka nasa baba. Baka gumapang sa baba, pero yung iba ayan oh, may usbong. Napakaraming bunga nitong nyug na to. Kaya lalong lumiliit ang nyug kasi sobrang dami ng bunga. Uy! Puno na ulit ang drum. May hinog na yung saging oh. Ayun oh. Asan na? Ayan, yung saging na yan. Yun oh, may hinog na oh.
Kailangan ko na naman tumawag doon sa may-ari. Kasi hindi nila pinupuntahan eh. At ang duhat ay maraming bunga. Ang duhat. Kaya lang bagong nahihinog pa lamang yung iba. May ilan-ilan na nahihinog pero ang karamihan ay kulay green. Yun nakikita ko dito. I don't know. Ayun pa oh. May saging pa, hindi pa yata, hindi na natanggalan ng puso. Hindi kasi nila pinupuntahan ito. Ay, ayun o, laki ng buwig ng saba. Sana puntahan nila. Ito yung pinipilit naming harangan pero hindi namin kaya, hindi namin magawa. Marami na kaming naitanim na kakwati dyan. Marami na kaming naitambak dyan. Pati yung lumang tarpaulin yata yun, inilagay ni tatay dyan para lang makahold ng tubig at para lang wala. Sira yung harang. Mga tuyo, ilan lang ang nabuhay, wala. Isa sa gilid. Ayun sa gilid. Yun lang ang buhay and isa dito sa gilid. So ayun lang, maliit pa. At buhay ba tong isa na to? Parang hindi din. So yung isa lang doon sa gilid na yun, ayun may usbong na mahabang yan, yun lang ang buhay. Pero yung iba puro patay. Ayan, wala na nga yung iba. Tanggal na. So, anyway, hindi ko na problema ngayon yan. Hindi ko na yan po problemahin ngayon. Bakit ba kasi tuwing pupunta kami dito? Hindi ko mapigilang gumala dito. Alam mo naman tita, na masasaktan ka lang. Bakit ka ikot pa ng ikot? Ang rambutan, maraming bulaklak. Hindi magtatagal, magiging ang problema, baka daanan ng kalsada. Parang feeling ko dito sa gitna dadaan ng kalsada. So mawawala yung rambutan, yung marang. Tatanggalin lahat yan. Matitira naman siguro yung mangga at santol. So maswerte yung makakabili nito kahit na meron siyang puno ng mangga. 2 puno ng mangga yan na kinalabaw. Tapos dito, eto rin ang isang matadaanan talaga ko ng kalsada. Itong chiko na pinaugat pa namin yan dun sa kapitbahay namin. Palagay ko dito ang daan ng kalsada. And itong sampalok maganda sana tong lugar na to. Gusto ni tatay itong lugar na to kasi kapatagan to. Yun nga lang, batuhan itong lugar na to. Bato to, manipis lang ang lupa niyan. Pero ito ay kapatagan na. Kaya lang, wala kaming tanim dito kundi yung isang nyog at 3 puno ng anong tawag dyan? Sweet guayabano. Yun lang ang aming tanim dito. Hanggang dito, wala. Tapos yung paminta. Yun lang. 1 puno ng paminta. Tapos mga saging na. Meron pa ditong ube.
Ito oh. Ayan. Ito oh, sangayan ng ube oh. Mataas na rin ang usbong. Mga hindi na nahukay. Malamang kung ito ay, pero hindi naman siguro dadaanan ng kalsada. Ito kasi ang tapat ng kalsada, yun. Pero siguro naman ang kalsada ay kung ilalagay sa gitna, magkakarb siya rito. And then dito magkakalsada sa gitnang ito. My God, hindi ko alam. Ang dami kong naiisip. Ay, bakit ba pinapahirapan mo ang sarili mo, tita? Aw! Masokista. Ito yung anong tawag dito? Mahogany na ipapalagari ni tatay. Papatabla. Gagamitin doon sa aming kusina. Yan, itong mga mahogany na ito. So, hindi na ng daan dito. Dinadaanan nila. May tricycle. Sino kaya yung naka-tricycle? Parang walang nagbabakho. Walang gumagawa. Dahil hindi sila sure sa dadaanan ng backhoe. Siguro na naman ako. Diyos ko po. Kasi nga doon nga, doon ako nakakita ng may nahuhukay doon sa tapat ng ginagawang yun na puro skeleton. Hanggang ngayon skeleton pa rin. Parang wala rin gumagawa. Mga natakot sa ulan. Binibilang ko yung binibilang ko yung bunga ng avocado. May nabilang naman akong 8 or 9. Pero ang iba doon ay maliit. Yung isa ay napakaliit. Yung isa ay maraming maitim sa dalawa, yung maraming maitim sa balat. Pero meron naman akong nakikita medyo lumaki. Yun lang. Pero wala, halos parang hindi makakasampu ito. I don't know lang kasi minsan hindi ko naman nakikita dito sa baba. Pero at least yung 10 piraso na yun o 8 mapakinabangan nan lang. Ang daming bunga nito, ang daming naging buko. Ayun kala ko buko pa rin yun. Ang daming naging buko since katabi nga nitong puno ng itong mahogany. Malaki na rin yung puno ng mahogany na yan. Ang lakas kumuha ng tubig niyan. Sa eto pa, napaligiran kasi siya ng puno ng mahogany. Eto pa, mahogany din ito at saka ayun sa likod. Mahogany din. So, eto mahogany yan, dalawang yan. So, magkakalapit nakatungko sa kanya yung mahogany lahat. Kaya, kulang sa tubig ang avocado. Kaya sabi ko kay tatay, dapat tanggalin itong mahogany. Tingnan nyo, ganito lang yun dati kalaki Noong sabi ko kay tatay, tanggalin, malaki ng kaunti dyan. Sabi niya, sige, laging sige. Tingnan nyo ngayon, ang bilis lumaki. Kalaki-laki na kaagad. So ngayon yan ang ipapatabla ni tatay. Kaya siguro hindi rin natanggal. Kasi kailangan namin ngayon ng kahoy. Sabi mo nga, Tita Aw, isipin ang positive side kaysa sa negative side. Huwag mong pahirapan ang sarili mo.
Tama na, tita Ang. Saan mo ilalagay? Hinahakot ni tata yung ibang kahoy. Siguro yung mailalagay sa loob. Ayun. Yung maiikli na mailalagay sa loob. Ilalagay niya sa loob. Tata, hindi kaya malikuyan? Sa ibabaw na lang kaya ng table. Hindi kikibal yan. Mas okay na siguro dito. Lalagyan mo naman ng yero sa ibabaw. Kaysa kumibal dyan. Ilalagay niya ito. Ito yung yero na to. Ilan yung sapin-sapin doon. Sinandal namin dito sa gilid. So kinuha niya yung isa. Para yun ang ipapatong dito sa ibabaw. Para hindi mababad ng tubig. Enough na tatay. Bububungan mo naman. Lalabas din tayo ng tabla. Along tabla yan? Saan gagamitin? Galit na naman, nagtatanong lang. Nagtanong lang ako. Lumabas na naman si Jamie Santos. Diyos ko ba, Rude. Habaan mo pa, tita Aw. Ano nga, bulong pa rin ang bulong. Ayan o. Nasecure na namin. Inisod ng kaunti yung iba. Niakyat sa ibabaw. And then, pinatungan ng mga yero. Maski pa paano, hindi na yan mabababad ng tubig. And, tinanggal namin yung mga sumasayad sa lupa. Dito may isa doon na kaming itinas sa ibabaw kasi yung dulo sumasayad sa lupa. Tinaas namin sa ibabaw para hindi kasi basta may sumayad sa lupa dyan, madaling pag umpisahan ng anay. Sayang tong mga binili naming kawayan. Ito pa. Nandun pa yung iba. Meron pa doon sa labas. Nasayang lang. Although magagamit pa naman yan. Pero mas maganda sanang gamitin kung sariwa pa. Kaya lang hindi namin nga malikot ang kubo dati. Hindi namin alam kung anong mangyayari. Etong santol na to, pwede namin sana itong ibenta Kung may bumibili ng kahoy, pwede namin ibenta yan kasi napakaliliit ng bunga niyan at napakaasim. Hindi din kung may makakabili nito ay hindi rin nila gugustuhin na nandyan yan kasi hindi nila, ang pakinabang lang dyan pansuka sa sinigang. Yun, walang masyadong dyan. Kaya lang hindi na ni tatay inalis to dati kasi yung kawayan nga na nahuhulog dito, natutumba dito. Ayan mga nakaharang yung dun sa kawayan. Meron niyang isang kawayan na magulang nakahapay dito. Kaya hindi inaalis ni tatay itong mga santol na to. Binabawasan lang ng sanga kasi yun nga gawa ng kawayan. Ay, pinipilit kong ayusin, pinipilit namin ayusin tong lupa, pero ganun talaga pag hindi ukol hindi bubukol. Ito nga na to, rambutan na to, malapit na itong mamunga. Ilang taon na yan palagay ko yan, mga 4 na taon na mga 4 na taon na yan. Baka by next year
Mamumunga na yan. Sana hindi patayin ng kung sino man yung makakabili rito. Kumuha daw ako ng kamatis at pipino. Ito. Daming bunga oh. Kahit na ano pero natutuyo na. Pero yan. Sana makabawi. Gagalit na si Sanjo. Gusto na. Nakakaramdam na. Doon sa loob ako kukuha ng pepino. Ito ang pepino. One zero. And asan pa yung isa? Saan ko nakita yung isa? Ayun. Ito. And then patola, bumunga ka naman. Dito pa ang kamatis na mga dugyot. Mga dugyot ng kamatis. Maski pa paano naman ay meron pang napapakinabangan. Yun, nagkahulugan na. Kabila. Akala ko binunot ko na ang puno nito. Ito pa pala. Okay. Napapaligiran pala siya ng mga bagi. Gusto ko karaming baging. Pag hindi kasi ito binunot, ayan nga oh, nauuna pang lumaki. Nauna pang lumaki kaysa sa mga tanim. Yan, marumi tuloy ang kamay ko. Okay, thank you kamatis. Kahit papano, alam ko lumaban ka para sa amin. Salamat. Salamat sa naging bunga mo. Salamat, marami kaming nakuha. Okay, eto na kami sa bahay. Thank you. Good morning. Thank you po sa mga sumama sa amin dito sa aming pagpunta sa Kubo. Maraming salamat po sa mga nakasupport. Thank you po ulit. And God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye.